Ito po si Recto. Ito po, sinasabi po rito na pinakamataas na kita ng bansa sa kasaysayan. Kasaysayan, hindi lang po etong lately. Lahat po na naging presidente, pinakamalaki po ang kinita ng Pilipinas ngayon. Ayan. Sa kasaysayan na itala sa pamumuno ni President Marcos Jr. Ito po ang sinabi ni Recto, I am happy to announce total revenue collection for 2024 is expected to reach 4.423 trillion, surpassing the full year target of 4.27 trillion. As a percentage of GDP, the emerging revenues will climb to 16%, the highest in the last 27 years. And our emerging non-tax revenues for 2024 expected to reach to 606.6 billion, the highest ever recorded. Okay? No? Nakakatuwa, no? Kaya lang medyo tigil-tigilan mo yung pambubudol, no, Ralph Recto. Masasabi lang po na lumaki po ang kita ng bansa. Paano po ba kumikita muna yung bansa? Okay, ang pangunahin pong pinagkikitaan ng bansa ay yung kita mula sa taxes, no? Pag lumaki po yung mga tax, marami po nagbabayad ng mga tax, no? Lumalaki po yung tax na ipapasok sa gobyerno. Lalaki po ang kita. Paano pa po sa iba? Okay, lumalaki rin po ang kita pag kumikita po yung ating mga GOCC. Yung atin pong mga government-owned and controlled corporation. May mga bangko po tayo, Land Bank, ito pong tinatawag nating DBP, at iba pa po, yung kita po natin dyan sa NLEX, yung kita po natin dyan sa, marami tayong pag-ari. May mga share po tayo dyan. Pag kumikita po yan, kumikita po yung gobyerno. So, ibig po bang sabihin, lumaki po ang kita ng Land Bank, ng DBP, lumaki po ba ang kita ng iba pang mga GOCC para masabi na lumakas po tayo? Lumaki din po ba yung ating pagbubuwis, yung kinikita sa buwis? Okay. Basahin po natin. Mula na rin po sa Department of Finance, no? Ang pinagmamalaki po ni Recto raised record high non-tax revenues in 2024, collected more resources to improve the lives of Filipinos. Okay. Wala pong problema kung totoong kita eh. 'Di ba? Pag negosyante ka, lumaki kita mo, talagang direkta yan. Yan po, may negosyo ka ng itikan, no? Lumaki yung kita mo sa itikan, walang ganong namatay na itik, marami kang na-produce na balot, tumaas yung presyo ng balot, etc. Okay. Pero, kung ang sinasabing pagkita ay mula po sa iba at hindi tax ng Pilipinas, may problema tayo dyan. So, basahin po natin, no? Kung saan po kumuha ng mga ito po ay yung mga kinita natin, hindi po galing sa buwis. Isa-isahin po natin, no, para po makita natin kung paano tayo binubudol nito ni Ralph Recto. Una po, ayan, highest recorded po, non-tax revenue. Okay, isa-isahin po natin, Ayan po. So una po, we need ayan, GOCC. Yan, Government Owned and Controlled Corporations. Okay. Kumita po ba yung ating mga, di masaya yun dahil kumita po tayo sa GOCC. Ano po yun eh, hindi po kita na lumaki yung kita. Ano nangyari pala ba dong? Tinaasan po ni Recto yung collection. Ito po, ayan. Dati po, nagre-remit yung ating GOCC, yung mga government-owned corporation, ang nire-remit lang po sa pamahalaan, 50% ng kanilang kita.
Ngayon po, ang ginawa ni Recto, ginawa niyang 75% ang kita ng mga government-owned corporations, no? Ginawa niya pong 75%. So nadagdagan talaga kahit hindi kumikita, kahit hindi po nadagdagan yung kita ng GOCC, madadagdagan talaga yung kita dahil dinagdagan mo yung koleksyon ng 25%. O hindi po dahil kumita yung ating mga government-owned corporations. Tinaasan lang po ni Recto, kumbaga yung dating koleksyon, 50% lang, naging 75%. So, naturally, kahit same pa rin po ang kinikita, tumaas po ng 25%. Di ba? Hindi po. May nagsasabi hindi raw ako dapat pagkatiwalaan. Ito po, binabasa ko po to, Department of Finance. Ano po to ni Recto? Report po to ni Recto. Nakukuha nyo? Hindi ko po to report. So punta po kayo sa Department of Finance. Ito po ay galing kay Recto. Sa Department of Finance mismo. Okay. So ano pa po yung nangyari? Ito pa po. So meron pong 52 GOCCs pala tayo, no? 52 po 'yan. So dadagdagan, matataas talaga. 'Di ba? Tataas talaga yung kita kasi tinaasan mo yung koleksyon o yung porsyento ng koleksyon. Okay, ano pa po? Yan. Privatization. May mga pre-privatize po tayo ngayon. Ibig sabihin, dati pong kumikita yan, no? O hindi natin alam kung kumikita yan o hindi. Pinakamaganda po yung NAIA operation. Pre-privatize po yung NAIA operation. Dati po tayong kumikita sa NAIA. Yung kita po natin diyan, constant kumikita po yung NAIA, 'di ba? Ngayon pre-privatize mo yung operation. Talagang kikita ka dahil nagbayad yung San Miguel Corporation sa atin eh. Pero sa mga susunod na taon, kung 10 years yan o 15 years yan, yung kontrata nyo, wala nang papasok na kita. Kasi binigay mo na sa San Miguel eh. Nakuha nyo? Pre-privatize nyo eh. Dahil nag-privatize po tayo, kumita talaga. Pati pala yun. Idinadagdag sa kita. Kung ikaw po, parang ganito, nagpundar ka ng mga lupain, matatawag bang kita yun? Kung kunwari kayo tao may dadagdag nyo ba yung sa kita nyo kung nagbenta kayo ng mga lupain? Hindi ba nga nababawasan yung asset natin? Baliktad eh. Ang tingin ni Recto, sa pambubudol ni Recto, nadadagdagan yung kita natin. Well, in fact, sa ginagawa nilang pagbebenta na pagpa-privatize ng ating mga pag-aari, nababawasan actually yung asset ng Pilipinas. O, di ba? O, ganun po yun eh. O, ano pa? O, yan. Ibinenta na rin pala natin yung ating share sa NLEX. So, dati po, kumikita yan. Kunwari, may kita tayo sa NLEX. Yung share natin, may share tayo, constant po yun dahil atin yun eh. Pag kumita po yung NLEX, kumikita rin po yung share natin. Pero binenta natin yung share natin sa NLEX. O, billion po ang pagkakabenta natin. Ngayon, malaki pa kita kasi nilagay mo sa kita eh. Sa susunod na taon, wala ka ng kita ron. O, ito po, pambubudol po to sa report. Marami kang pre-privatize ngayon na pag-aari ng gobyerno. Natural, sisipa yan ngayon. Oh, ngayon, ano pa? Ninoy Aquino International Airport, pucha, 30 billion pala 30 billion pa lang na ano riyan. Nakuha diyan. Di 30 billion ang kinita mo doon pa lang sa NAIA. Pero totoo bang kita mo 'yun? O tinanggal mo na yung kita mo for the last 15 years dahil doon sa pagbebenta mo? Oh. Ano pa? 900 billion pala ang kikitain natin doon.
sa NAIA na yun. At siyempre, ang pinakamalupit po sa lahat, ito po yung inaangal ng marami. Yung sinasabi, diniklara nila na sobrang kita, sobrang pera ng mga department, katulad po ng PhilHealth. Ha? Kaya sa tingin ko, kaya hindi tinatanggal ton si Ledesma eh. Dahil siya po nagdeklara yan eh. May deklarasyon sila na sobra yung pera namin. Kaya siya hindi tinatanggal kasi kapalpakan niya yan, di ba? Bakit ka magkakaroon ng sobrang pera? Eh kaya kayo pala nagkakaroon ng sobrang pera dahil hindi nyo ginagastos talaga para ipakuha ninyo kay Recto at idideklara ni Recto na yan ay kinita ng bansa. Saan ka nakakita na kinita ng bansa? Eh pera namin yan. Contribution namin yan para sa PhilHealth. Tapos sasabihin nyo, kinita ng bansa. Eh pero siyempre sabihin ng mga subsidy yan ng gobyerno, yung kinuha namin subsidy. Kaya siniro subsidy namin. Speaking po ng zero subsidy, mamaya na. Tuloy-tuloy lang po tayo. Yung PDIC po na 117 billion. No? 117 billion po yung kinuha sa PDIC. Yung sa PhilHealth po, 60 billion po yung kinuha sa PhilHealth. Dalawa pa lang po yan. Ha? Eh, hindi pa po natin natutuklasan yung ibang departamento. Baka kinunan din po ng mga pera yan. Hindi pa po lumalabas. Kasi yung PDIC, kailan lang natin nalaman eh. Ang kagyat na reaction natin, magwala eh. Mga hinayo pa kayo. Pera na ng deposito sa bangko. Grabe kayo kung ano. Opo, siya rin yan. Kaya mahilig talagang gumawa ng pera yan. Yung ibatlo, tama, siya rin po yun. Okay. So, ibig sabihin, lalaki talaga yung kita natin. Eh, puta, daan-daang bilyon yung pinag-uusapang kinukuha natin sa departamento mismo natin. Sa department mismo natin. No? Kinuha natin, tapos diniklara natin na kita. Ibang uri talaga mambudol tong mga to eh. Para nga naman sa ganun, kumita tayo, wag na kayong umangal. Eh kumita pala tayo, bakit tayo umuutang? Napaka-contrast po eh, di ba? Kung talagang totoo yung sinasabi mo Recto, na pinakamalaki ang kinikita natin ngayon, bakit pinakamalaki rin ang ating inuutang? Hindi ko mare-reconcile yan eh. Di ba? Kung yung mga, kung ikaw negosyante, di ba ang tendency mo pag totoong kumikita ka na malaki, nababayaran mo na yung mga utang mo, nababawasan na. Dito po baliktad eh. Nagdedeklara si Recto na pinakamalaki ang kinikita natin ngayon. Tignan nyo kung gaano umutang si Marcos. Pinakamalaki rin ang utang natin. Pinakamalaki ang utang na naibebenta natin. Nagbenta pa tayo. Record-breaking din po yung pagbebenta natin ng ginto. Kasama rin ba yan sa kwenta nyo sa revenue? Hindi diniklara ng Department of Finance eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung saan napunta yung ginto eh. Wala rito sa report nila yung ginto na binenta. Diyos ko. Para nyo masustain yan, kinakailangan nyo maghanap pa rin ng ipaprivatize sa mga susunod na taon. Panay privatization po ang gagawin natin para po ma-maintain ninyo yung kinikita natin na non-tax revenue. Ibig sabihin po, yung mga korporasyon po natin na kumikita ngayon, walang proof na binenta daw. Puta, wala raw proof na binenta. Ano po yung walang proof na binenta? Yung ginto? Tindi talaga ng mga Marcos followers, eh, no? Nasa dyaryo lang po. Marunong kayo siguro mag-type kasi nakanood kayo sa TikTok eh. I-google nyo lang po, sabihin nyo ron. Number 1 po tayo. Record-breaking po yung ginto na yan. No? Record-breaking po. Nakalagay po sa lahat ng dyaryo yan.
Wala daw pong patunay na binenta yung ginto. Anak ng pupa naman, no. Ang hirap kausap ng mga supporter ni BBM, no? No? Ako pa magpapatunay daw sa kanila. Patutunayan ko pa ba? Kasalanan ko ba kung tanga kayo? Anak ng pupa naman, no. Naniniwala kayo sa vlogger nyo lang? Magbasa naman kayo ng ibang dyaryo.